Good morning guys! So today gagawa tayo ng chocolate ganache a la red ribbon. So kailangan natin ng white sugar, cocoa powder, evaporated milk, cornstarch, salt, and then water, and also the instant coffee. I just using the Nescafe espresso one. And also kailangan natin ng butter. So, kung kailangan nyo ng measurement, ilalagay ko na lang sa description siguro yung exactly measurement na ginamit ko dito. Normally, single-single lang yung ginagawa ko. But today, gagawa ko ng, dinoble ko yung ingredients natin para meron akong extra pag kailangan ko siya. Hindi na ako mahirapan maggawa ulit. And then, lalagay ko lang siya sa freezer. Siguro, pero pwede siyang storage ng mga 6 months. Basta maayos at saka malinis na yung paglalagay mo, tapos dry din yung container o ziplock na paglalagay nyo. So ngayon, kailangan lang natin ng gamitin ng strainer para wala siyang buo-buo. So dito ko na siya ilalagay direct sa ating kaldero kasi lulutuin naman natin siya. So diretso na natin doon sa lutuan para less hugasan. Lagay ko kayo dito. Maybe in the middle. So, unahin natin i-strain itong ating cocoa powder. May mga buo-buo siya. So, kailangan natin durugin lang to para mas pino siya kapag niluto na natin. Mahirap kasi kapag naluto mo na siya, tsaka doon mo palang pipinuhin, mahirap siyang madurog na. So, ganyan-ganyan lang natin. Ang daming buo-buo. Pasensya na kayo sa damit ko butas. Paborito ko kasing suotin ito. Malambot kasi sa katawan. Mga paborito kong damit mga butas-butas. So, itong ingredients na to, itong recipe na to, ilang beses ko na siyang na-try sa pag gumagawa ko ng cake. Hindi naman ako nagbabago na ng ingredients o recipe. Kasi masarap naman siya. So, ayan. And then, sunod natin itong ating white sugar. Isisip lang natin lahat ng powder para just to make sure na wala siyang buo-buo. Saka natin siya lulutuin. So, lalagay na natin lahat. Nakakangawit lang na. Pero enjoy naman. Kapag gusto mo naman yung ginagawa ko, enjoy mo naman din. And then excited din ako sa, every time na gagawa ko talaga ako excited sa nagiging resulta ng lasa. Hindi ko alam pero, alam ko naman yung lasa na pero, I don't know. Palagi ako na excited kapag
Natatapos na yung ginagawa ko. And then, meron pa sugar na natira dito, pero hindi ko na ito isasama. Also, sama na natin itong cornstarch. We can add the ano din. Itong ating a pinch of salt. Hindi nyo nakikita but meron yung laman na salt. Importante na dizip natin yung mga powder natin na ingredients para maging smooth. And then, yung coffee. Oops, nagkakit siya. And then, we can also add na yung coffee natin. Itong espresso powder. Pero, pwede naman kayo gumamit ng ibang coffee powder or gusto nyo yung brewed para mas malasa. And then, haluin lang natin ng ganyan. Hindi ko muna siya nilalagyan ng liquid or ng gatas. Sinahalo ko munang mabuti yung powder para just to make it sure na lahat na halo nating mabuti. Okay na yan. Then let's add the water. And also, add na rin natin itong milk. Itong evaporated milk. Gamitin natin ng hand whisk para mas madali siya. Haluan. Ito na yung ginamit ko. Mas madali siyang haluan. And then, scrape mo lang yung sa gilid. Kapag wala na kinakitang bubuo, pwede na natin itong lutuin. Sa medium heat lang tayo. Some
Kala ko kayo. Oopsie. So, habang nakabukas na yung kalan, continue pa rin paghalo niya kasi pag hindi siya hinalo, kapag yung chocolate ganache, na-store siya ng mas matagal, mas nagiging dark yung kulay niya. Especially kapag lumalamig na din, mas nagiging dark yung kulay niya. Siguro guys, balikan ko kayo mamaya ha, kapag nasa mid na tayo ng pagluluto para hindi kayo mainip. Okay? Bye! Then, check nyo lang ulit yung gilid. Kung nabubuo-buo siya. Scrape nyo lang yung mga side niya. Malapot na siya. Basta wag yun lang titigilan ng halo. Kasi kung di mo talaga siya hahaluin, magbubuo-buo siya. And then, lagi mong i-check yung gilid-gilid. Especially yung ilalim niya. Just make sure na hindi siya dumidikit. Or nasusunog. Kasi pag nasusunog na, may iba na rin yung lasa niya. Matagal lang siyang lutuin. Or like, nakakangawit lang siyang haluin. Pero worth it naman after na-finish mo siyang gawin. So, kanina medium lang yung ating kalan. Pero ngayon mas binabaan ko pa siya. So guys, continue ko pa rin siyang hinahalo. Pero this time, mas okay na siya. Mas thicken yung ating chocolate ganache. So kapag ginanyan mo siya, nakikita mo yung line. Ibig sabihin niya malapit na to. So
So, pwede na natin i-add yung ating butter, actually. So, kapag nilagyan natin siya ng butter, nakakadagdag siya ng glossy. Mas maganda siyang ilagay sa cake. Then, scrape lang ulit natin. Para even yung lasa niya. So, pwede nyo siyang i-store hanggang 6 months. Ilagay mo lang sa freezer. Lalagyan nyo ng date, of course, para hindi nyo makalimutan kung kailan nyo siya ginawa. And then, hindi mo na siya kailangan, kapag gagamitin nyo na siya, hindi mo na kailangan i-microwave, basta ito nyo lang sa fridge overnight. Okay na yan. Pwede nyo siyang gamitin the following day. Okay na to. Ito na siya. Patayin na natin. So, gagawin natin, kapag tapos nating maluto, i-strain natin, gagamitan natin siya ng strainer. Para makuha natin talagang very smooth siya. Pwede naman hindi na kung sa tingin nyo wala na siyang buo-buo. Pero ako, mas gusto kong ginagamitan pa siya nito. Just make sure na talagang smooth kapag nilagay nyo siya sa cake. Ibubuhos lang natin. Be careful guys, kasi sobrang init yan. Simutin natin kasi sayang naman. Mabigat nga lang siya, sandali.
So, kapag hinalo yun siya ng hinalo, wala masyadong didikit sa ilalim. As you can see. Nakakuha natin lahat. Nakakangaw ito. Very smooth naman siya actually. Kahit di nyo nang gamitan. Pero kung gusto mo ng extra smooth, gamitin natin ng strainer. Kasi mas gusto ko yung super smooth talaga siya. And then maiwasan din natin kung merong buo-buo pa siyang cornstarch or cocoa powder. Ay my God, magkinagat. Malagkit na. Tumulo na siya agad. Hindi tayo mahirapan. So, continue na siyang ganyan hanggang sa, makuha niya na lahat ng chocolate ganache niya. So, pag lumamig pa to, mas lalo siya magiging thicken. Kung gusto niyo, kung pwede niyo siyang, gusto niyo siyang gamitin sa pang pipe o pang design, I think mag-add lang kayo ng cornstarch para mas stable yung kanyang pag-a-ice sa pag-design niya ng mga cake. So, yan na siya. Ito na yung result ng ating chocolate ganache a la Goldilocks or a la Red Ribbon. Kaya siya runny, medyo sobrang init pa niya eh. Pero pag lumamig to, pakita ko sa inyo kung gaano siyang kaganda kapag nilagay niya na sa cake. Okay? That's everything for today. Bye! Hi guys! Tinikman ko yung chocolate ganache na ginawa natin kanina. Medyo na iba yung lasa niya kasi siguro dahil iba yung cocoa powder na ginamit ko kasi nung time na yun wala akong makita sa Walmart na cocoa powder kaya ginawa ka, pumunta ka ng Bulk Barn. So, yung sa Bulk Barn kasi yung ini-scoop mo ikaw yung magkukuha, ikaw yung mag-scoop dun sa lalagyan mo. So, I think hindi masyadong quality or I don't know, quality naman siya but iba yung lasa niya. So, ginawa ko na lang. Dahil hindi ko nga nakuha yung lasa dati na ginagawa ko ng ala Red Ribbon or Goldilocks. Nag-add na lang ako nitong dark chocolate chips. Ang dinagdag ko siguro mga more than 1/4 cup ng chocolate chip. And then, minaldad ko lang siya sa microwave ng 3 beses every 30 seconds lang. Huwag yung dire-diretso kasi baka masunog siya. So, ginawa ko, bago ko siya i-add dito sa ating chocolate ganache, itunawin muna natin, like ganyanin muna natin siya. Malambot na naman siya nung na-microwave. So, pero kailangan ko lang siyang ulitin na ganito. Just to make sure na wala siyang buo-buo. Mahirap talaga kapag nagpapalit ka ng product na ginagamit, ano? Na iba rin yung lasa niya. So, hindi na ito matatawag na a la Red Ribbon. Pero, masarap pa rin naman yung lasa niya. Pero yung lasa talaga ng dating ginawa ko, na iba na siya. Dahil nga sa cocoa powder na ginamit natin. Kasi dati ginamit ko yung Hershey na cocoa powder. Dark yung ano niya, hindi yung regular. So, okay na siya. Natunaw na. Add lang ulit natin dito. Sama na lang natin siya dyan. And then, if you want more strong na lasa,
Pwede pa kayo mag-add ng chocolate chips. Huwag na yung cocoa powder. Chocolate chips na lang i-add nyo. I-melt nyo lang sa microwave para mas mabilis siyang mahalo. Although yung ating ganache, warm pa rin naman siya. Pero just to make sure lang na matutunaw talaga yung chocolate chip natin, i-microwave nyo siya. Yun na yan siya. And then haluin lang ulit natin. Hindi ko makita. Very smooth pa rin siya. Nakuha pa rin natin yung gusto nating smooth kahit nag-add tayo ng chocolate chip. Then, tikman lang natin kung we need to add more chocolate chip. Maybe we can add more chocolate chip. Kasi nga hindi na naman siya lasang Goldilocks or Red Ribbon. So, dagdagan na natin siya ng chocolate chip. Mag-experiment na lang tayo. Pero nandun pa rin yung sarap niya, guys. Masarap pa rin siya. Para sa akin, okay pa rin yung lasa niya. Hindi lang siya yung nakuha yung lasa ng Goldilocks or Red Ribbon, but still good. So, medyo malamig na rin ito pero okay pa naman siya. Madali pa siyang haluin. So, bali, nag-ado kayo ng ilan yung mahigit 1/4, so another 1/4. Siguro gawin yung mga half cup ng chocolate chips. So, ganito yung itsura niya. So, hanggat mainit pa siya, halu-haluin nyo lang para mas matunaw mabilis. Trust me guys, masarap pa rin siya. Ay, my God, babagsak. Namesin na tayo.
Gagamitin ko sana ng chocolate bar. Kaso, mas matagal mag-melt yun eh. Kaya itong chocolate chip na lang ginamit natin. Kung nahirapan pa kayong haluin, siguro microwave nyo pa ng mga 10 seconds. So guys, kung nagkakamali kayo sa baking, normal lang yun. Pero tayo hindi mo tayo nagkamali. Mali lang yung nabili natin cocoa. Kaya naiba lang din yung lasa niya. Pero kung ako nagkakamali kayo, huwag kayong matakot na magdagdag o ano kasi doon kayo matututo minsan pag nagkakamali kayo ng mga ingredients. More give natin ng 10 minutes. I mean 10 seconds. Mga 10 seconds pa. So, ganyan na yung itsura niya. At sama na lang natin ulit dito sa ating ginawa kaninang ganache. And then, haluin lang natin mabuti. Ay! Bumigay na. I think guys, pwede nyo tagay yung frosting din. Dahil sa nilagyan natin siya ng chocolate. First time ko kasing ginawa ito, hindi ko alam na magiging gato siyang katik kapag may chocolate chip siyang sinama. Masyado na siya naging thick. But I think pwede itong pang frosting natin. Like, pang design, like naggagawa ng flowers. Sa gilid-gilid ang design. I think pwede ito. Ayun. Diba, nakakagawa kayo ng line. So what for kung lumamig pa to lalo. Basta haluin nyo lang mabuti. Then magugas lang ako ng kamay. Na-mix na natin siya ng maayos. And then hanggat medyo warm pa siya, ginagawa ko, tina-transfer ko na agad siya dito sa piping bag. Para kung i-store mo nga siya ng matagal, hindi ka na mahirapan mag-storage kasi lalagyan ko sa laking container. So, ano ang title nito? Hindi na to Chocolate Ganache a la Goldilocks. Iba na. Chocolate Ganache a la, a la Rhea na lang lagay natin title.
Shoot lang natin sa butas. Ganyan yung itsura niya. Tapos talagyan mo lang siya ng clip. Ganyan na siya. Then, pwede nyo rin siyang lagyan ng date para hindi nyo makalimutan. Lagyan din mga July 15. '26. Baka malagay niya 2025 ah. Ganyan lang. So, pwede nyo na siyang i-store sa freezer. Okay lang siya i-store kahit medyo warm pa. No problem naman dun. So, ganun lang guys. Kalat. Nililigpit muna tayo ng kalat. Okay? So, balikan ko kayo kapag gumawa naman ako ng chocolate. Hindi ko nalalagyan ng title na ala Goldilocks or Red Ribbon kasi bang mapalpak. Hindi naman, kasi ang gagamitin ko pa rin yung nabili kong cocoa powder para hindi siya masayang. Okay, bye guys! Thank you for watching!